Hello mga best! This is it, pansit. Ito na nga ang pangmalakasang aking beef caldereta. Yan ay request ng aking husband at ng aking uniko iho. At doon po sa nagtatanong na kung ako'y tunay na chef, hindi po. Hindi po ako certified chef, pero po certified akong kusinera sa aming tahanan. Masarap po sa pakiramdam, lalo na't makikita mong nagugustuhan nila yung aking mga niluluto. Ininda ko na nga yung aking pressure cooker para dyan ko napakuluan yung baka. Nilagyan ko lang ito ng asin na tubig na galing sa Atlantic Ocean. At kapag ganyan nang nagsisimulang umikot-ikot at nag-iingay na yon, naku, hindi ko alam kung ano tawag dyan. Diyan na ako mag-i-start na orasan ng 20 to 25 minutes. At pagkatapos noon, ganito lang ginagawa ko para pwede ko na siyang simulang lutuin. Ihanda ang mahiwagang kawali at lagyan ng cooking oil. Mabilisang prito lang ang aking ginagawa sa ating mga gulay. At tulad itong carrots. Saglit lang naman to, pwede na. Makita mo lang na medyo golden brown. Tapos na yun, okay na yun. At sumunod na tong ating patatas. Ganun din. Kung ano ang ginagawa ko doon sa unang aking piniritong carrots, ganun din sa patatas. Pero pagdating dito sa red bell pepper o green bell pepper, mas saglit lang to kasi napakanipis lang naman ito. Pag nakita niyo na may kulubot doon sa may pula, sa pinakabalat ay okay na siya. At dito ko rin dilalagay itong ating bawang, sibuyas. Dito ko rin siya gigisahin para dire-diretso na. At dito naghiwa ako ng mga 3 kamatis. Ilagyan ko rin ng sili na labuyo para ito yung ating maging pangtaanghang sa ating gagawing kaldereta. At syempre, isasangkot ko muna itong ating beet and then yung ating pinigang lime juice at yung ating pinirito kanina na mga gulay. So, nilagyan ko rin ng tomato para pampasarap, dagdag sa ating pangpalasa. Halu-haluin lang ng bahagya. Kita niyo naman malambot na malambot yung ating karne. Dahil doon sa ating pressure cooker, masarap talaga pag ganyan yung karne. Bilagyan din natin ng rino at inilagay ko na dyan yung kakang gata o yung tinatawag na unang gata. So, iyan po talaga ang magpapakrimi sa ating beef caldereta. So, hintayin lang natin yan kumulo o mabawasan lang yung kaunting sabaw nito, ay pwede na natin kainin. 2 to 3 minutes, pwede na yan. Kanin na lang ang kulang. So, yun lang po. Sana po ay magustuhan nyo itong aking bersyon ng beef caldereta. Hindi po siya maanghang, tama lang. Thank you for watching!